Mapagpalang araw mga kataba. Yan, inabutan naman kami ng ulan dahil Sunday. Kailangan namin mag-church. Siyempre naman mga kataba, lalo na sa isang linggo, isang beses lang. Tapos merong time na hindi pa nga kami nakakarating. Dahil yung alam nyo naman mga kataba, minsan yung dahilan lang pero hindi dapat nagiging dahilan yung mga araw na kailangan sa church. Tapos yan naman, nagpapagas kami. Sabi ko sa mister ko, wala bang free? Hindi ba pwedeng mag-pass muna sa pagpapagas? Sabi niya, binibigay ko na nga sa'yo lahat, tapos free pa sa pagas. Ang mahal pa naman ng gas mga kataba. At minsan magkano lang din yung naibibigay ko sa pagpapagas. Kasi kung tutuusin mga kataba, malapit lang naman sa amin yung church pwedeng lakarin. Kasi minsan kinakatamaran na, tapos minsan naman nag-grocery. Kaya ginagawa namin, sumasakay pa rin kami sa jeep. Minsan tinatamad ka na rin maglakad. Malapit kami sa lahat ng bagay mga kataba. Malapit kami sa church, malapit kami sa mga groceries, sa kainan, ang daming kainan mga kataba. Tapos mapapansin nyo, sabi ko, anak, kunan mo yung mga yan. Tulad niyang Mount Zion, yung Himlayan mga kataba. Pati yung Himlayan, binanggit ko na Kasi sabi ko, malapit kami sa lahat ng bagay, pati sa cemetery. Malapit kami, private cemetery o mapa public man. No, ang daming malapit sa amin. Sabi ko nga, walking distance lang Yan yung gasoline station, yung katabi niyan, church na. Sabi ko nga, pag yung gugustuhin mong pumunta sa mga ganitong lugar, punta ka sa grocery, punta ka sa kainan. Yan, yung binabanggit ko mga kataba. Yan yung Mount Zion. Magkakatabi na yan. Private cemetery yan. Tapos yung katabi naman yan, yan yung isa namang cemetery ng San Miguel. Kaya nga yung kung gugustuhin natin na magpahimlay dyan, pero wag muna nating isipin yung paghimlay. Pero dapat honestly, pinaghahandaan din natin kung saan tayo patutungo. Kasi yung hindi na po problemahin ng mga mahal natin sa buhay kung saan tayo ilalaga. Wow, ilalaga. Diba mga kataba, totoo kasi yun Pag mayapa ka or what, nagiging problema ka pa ng pamilya mo pag wala kang budget. Kaya nga importante, meron ka talagang nakasave na kung pwede ka lang. Noong na-realize ko kasi yun mga kataba, nung nag-asawa na ako, nung dalaga ako, na dapat kumuha na pala ako ng life insurance. Kasi doon talaga yung mga bagay na kailangan nating paghandaan. At meron tayong paghihimlayan na maayos. So yan mga kataba, yan naglitanya pa ako tungkol sa himlayan. Tapos yung pag-charge nga mga kataba, sabi ko nga kailangan natin mag-charge kahit na sa isang linggo magbigay tayo ng oras. Lalo na kaarawan ng mga anak ko, yung dalawang anak ko, yung bunso at saka yung panganay. Kasi sabi ko nga yung taon na pagpapasalamat natin na kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. Tapos yun, ang bilis ng pangyayari. Alam niyo ba mga kataba, yung ginastos ko dyan sa birthday ng mga anak ko, may sponsor sa amin. Yung sabi ko nga, God will, lagi kong binabanggit yung salitang God will provide. Yung walang-wala ka pero nagkakaroon ka. Minsan nga naiisip ko na ano ba yung ginawa ko sa buhay ko na naging mabuti ba ako or what? Bakit binibigyan nila ako ng tao na ginagamit ng Panginoon para na makaraos ka na yung may part na kasi mga kataba na sa buhay mo darating yung parang sobrang wala, yung shortage pero biglang magkakaroon. Tulad yan mga kataba, wala talagang handa yung mga bata. Pero magugulat ka na lang may mag-chat sa'yo na, Ote, mag-charge kayo tapos pakainin mo yung family mo para dun sa mga bata. Di ba mga kataba? Yung matatouch ka na hindi mo naman kayo masyadong naging close nung araw pero tapos pinapakitaan ka ng ganong kabutihan. Magkakasunod kasi yun mga kataba na hindi ko ini-expect yung mga biyayang dumating sa amin. Tapos yung wala, sabi ko nga yung binabanggit na salitang wala. Totoo yun mga kataba na dumarating kami sa part ng buhay namin na wala pero nagkakaroon. Tulad niyan, pinakain niya yung mga bata, binigyan niya ng budget yung mga bata para lumabas. Sabi nga niya mag-charge kayo tapos kumain kayo sa labas konting banding lang yung alam nyo ba yung hindi yung amount, hindi yung perang ibinigay kundi yung gesture na ginawa sa'yo na habang binovoice over ko to naiiyak na naman ako kasi iniisip ko na ang bait-bait ng Panginoon na may mga ginagamit na tao para gumaang yung buhay mo mga kataba na huwag kang malungkot na hindi araw-araw na wala naman tayong dapat na ikalungkot kasi yung mga bagay na dumadaan sa atin part talaga ng buhay natin, nasa sa atin lang paano natin haharapin. Kaya nga sabi ko super thankful sa mga taong nakapaligid sa akin sa mga biyayang dumarating. Yun, nasanay na kami magbaon ng kanin kasi malaking bagay yung pagbabaon ng kanin yan. Pinakuha ko na rin sila ng gravy. Only gravy mga kataba, ginagawa nilang sabaw yan nawala tuloy yung pag-emote ko kasi nakita ko na naman yung pagbabaon ng kanin kasi makakasave ka dyan mga kataba.
300, 200, mababa yung sa kanin ng mga anak ko, lalo na puro sila lalaki. Wala pa yung dalawang anak kong lalaki dyan, yung isang kapre ko, tsaka yung panganay kong may birthday din. Kasi nga, meron na din siyang sariling pamilya. Pero sa mga susunod na araw, gusto ko rin silang makasama na yung buo yung pamilya, mga kataba. Yung kamay ng mister ko, katatapos lang niyang magmekaniko. Kasi pag driver ka, mga kataba, laging marumi yung kamay mo. Kaya minsan sinasabay ko siya na, magugas ka muna, ganyan-ganyan. Pero kahit kidkirin niya na, kasi nga, madalas kasi na kailangan niya talagang magmekaniko, mga kataba. Yan, nire-ready na namin yung pagkain. Kumuha dyan ako ng isang bucket, magsawa na sila niyan sa chicken. Masaya na sila, mga kataba. At honestly na, yung mga konting pagkain, mga simpleng pagkain, masaya na yung mga anak ko. Minsan tinatanong ko sila na, hindi ba kayo nahihiya pag nagbabaon si mama? Hindi ma, ba't kami mahihiya? Busog na nga kami niyan eh. Dapat pa nga kami magpasalamat kasi napaka madiskarte mo. Di ba, mga kataba? Ang dami ko nang natutunan, mga kataba. Siguro kung dalaga ako, hindi ko magagawa yan eh. Pero itong nanay ka na, gagawin mo yung lahat na mga simpleng bagay na makasisiya sa pamilya mo, na hindi ka dapat mahiya sa mga bagay na wala ka namang ginagawang masama. Pati yung soft drinks, mga kataba, binaon na namin. Kasi nga, walang chocolate eh. Ang daming pila dun sa pinagbibilhan namin sa Robinson. Hindi ako nakabili, kaya soft drinks na lang eh. Ang tagal na namin hindi nagso-soft drinks. Yung mister ko naman, 2 chicken agad yung kinuha. Tapos meron pang maraming rice yan, mga kataba. Tapos yung ibang sobra naman, na nilagay ko ng bumili ako ng konting chichirya para sa mga bata. Kaya nga sabi ko, super thankful talaga dun sa mga tao na nagsishare ng blessing, ayaw pang magpa-mention. Yan, tapos na kaming kumain, mga kataba. Nasanay na rin kami na nililigpit namin yung pinagkainan namin, yung kinalat namin. Kasi nga nagdadala ko ng styro. Ayoko rin na mag-iwan dyan ng kalat. Ganyan yung nakasanayan namin pag kumakain kami sa labas na may dala kami sariling pagkain. Pati yung aso namin, hindi namin nakakalimutan ipagdala ng pagkain. Kaya super thankful dun sa natanggap namin blessing, mga kataba. At totoo yung homily na huwag kang tumingin sa blessing ng iba. Bagkus magpasalamat ka sa araw-araw na natatanggap mo. Lalong-lalo na yung mga unexpected, mga kataba. Kaya nga sabi ko, na-realize ko na kahit gaano man kahirap yung buhay, hindi natin yun mararamdaman, mga kataba, kung titingin lang tayo kung ano yung meron sa atin, lalong-lalo na sa pang-araw-araw na buhay.